So nangyari na nga mga kapatid, mga kababayan. First term long ago, I served as majority leader while he was minority leader. For these reasons, I second the nomination of Senator Vicente Soto III as Senate President. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pinalitan na si Chis Escudero bilang Senate President. At ang naging bagong Senate President ay si Senator Tito Soto. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I, Senator C. Soto III, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. under the Republic of the Philippines, That I will support and defend the Constitution of the Philippines. that I will support and defend the Constitution of the Philippines, That I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. to the Republic of the Philippines, And that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of Memories all I got. Well-deserved win. Well-deserved position. Ang kinagulat ko rito ay hindi na nag-nominate ang kabila. Hindi na sila nagtangka pang lumaban at alam nila na wala na rin silang ipapanalo. Well, of course, pagka ganito kasing may labanan ng leadership sa House or sa Senate, bago pa magkaroon ng session, alam na kung ilan ang boto. So, yan na nga, pagpasok nila doon sa session, alam na ni Chis Escudero na papalitan na siya. Alam na nila ang bilang, kung ilan ang boboto kay Chis Escudero at ilan ang boboto kay Tito Soto. Kaya wala nang nag-nominate ng iba. At alam nyo mga kapatid, mga kababayan, very timely itong pangyayaring ito. Dahil nga, bagsak na bagsak ang trust rating, bagsak na bagsak ang popularity ng Senado under the leadership of Chis Escudero. 140, Nino. almost 140. Nino. Yung report po dalawa ba sa politiko? Sino nga yung nag-apsa? Apo. Yung media? Sa politiko po na merong Sino nga? report. Sino nga? Sir, bebe, Sino nga? Yung Who mga are media they- reports No, yan. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. So, Sino dun sa, sinasagot ko? dun sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Alin ba talagang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang, sunod sinama si Senator Villanueva, sunod buong Senado na raw yun. At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa Sorsogon. Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Napaka-hambog, napaka-arrogante nitong si Chis Escudero na walan ng respeto sa lahat ng mga taong nakapaikot sa kanya, siya na lang po, sarili niya ang pinapakinggan niya. Kung maalala nyo, pati yung mga legal luminaries, mga senior luminaries, mga nakakaalam talaga ng batas na ubod ng tagal na sa practice ng law, ubod na ng tagal sa pag-aaral ng batas, naging mga Supreme Court justices. Kasama pa rito yung former framers ng 1987 Constitution. Lahat ng yan hindi pinakinggan ni Chis Escudero. At kung matatandaan nyo, kung gaano kayabang magsalita itong si Chis Escudero, napakayabang po. Dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular.
sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siya magki-question kung ito ay may paglabag dun sa one-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sangayon. Walang limitasyon ang impeachment court. 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 Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasyahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules ba ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya ay dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Ganyan po kayabang itong si Chis Escudero. Pati yung mga dating Supreme Court justices, pati mga justices, ay binabastos niya at wala siyang respeto na para bang siya ang nakakaalam ng lahat tungkol sa batas. Hindi pa yata siya pinapanganak, mga lawyers na to. Sobra siyang nalunod sa kapangyarihan bilang isang Senate President. Kaya tama lang na napalitan na siya ni Senator Tito Soto. Ito ang pinaka-worst na Senado na nakita ko under the leadership of Chis Escudero. At gustong-gusto yan nung kampo na pabor dito sa mga Dutertes. Itong sila Bongo, sila Bato de la Rosa, itong sila Amy Marcos, itong sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, lahat ng yan, puro mga tuwan-tuwa dito sa pinagagagawa ni Chis Escudero. Kung matatandaan ninyo, siguro mga 6-7 videos sa previous, sinabi ko na yan na itong si Chis Escudero, huwag masyadong magyayabang. Dahil dito sa mga lumilitaw na iskandalo, sinabi ko yan na hindi ka tatagal dyan sa pagiging Senate President. Dahil yan nga, yung iyong mga pinagagawang kalokohan, yung iyong pinagagawang kabuktutan, will catch up on you. Ayan na nga, nangyari na. Dahil doon sa iskandalo na wala na siyang ginawa kundi mag-deny, although itong mga nakaraang araw, bigla siyang tumahimik. Kaya nga meron tayong episode na sinasabi ko na nga, Chis Escudero, anyari sa angas mo. Nawala yung angas ni Chis Escudero. Ang nagsasalita na lang, itong si Bongo, itong si Joel Villanueva, tungkol dyan sa issue ng flood control projects. Biglang tumahimik itong si Chis Escudero. At kaya gumawa ng aksyon itong mga senador na to dahil bagsak na bagsak po dahil kay Chis Escudero, bagsak na bagsak itong popularity, bagsak na bagsak ang trust rating nitong Senado. At talagang disappointed ang mga majority ng mamamayang Pilipino sa ipinapakitang pagiging arrogante, pagiging mayabang nitong si Chis Escudero, at akala mo lahat alam niya. Akala mo siya ang lahat na nakakaalam tungkol sa batas, tungkol sa Senado at tungkol sa rules. Lahat, pati sa impeachment case ni Sara Duterte, siya ang pinakamarunong. Wala na po talaga siyang pinakinggan kahit na sino. Kaya sabi ko nga, hindi tatagal itong si Chis Escudero sa pagiging Senate President. Although nagdududa tayo, dahil sa bilang, nakakalamang sila. Kung matatandaan ninyo, 19.5 ang boto doon sa pag-archive. Kung matatandaan ninyo, ang nakuhang boto ng kabila, ng side nila Amy Marcos, nila Chis Escudero sa pag-archive noong
Senate, noong impeachment case ni Sara Duterte ay 1905. Kaya nagwo-worry din ako bago pang mangyari ito na baka ako talagang ma-maintain nila yung ganyang karaming suporta. At mabuti na lang itong mga senador na to na bumoto nung nakaraan para i-archive ang kaso ni Sara Duterte ay nakapag-isip-isip. Dahil po kung hindi nila gagawin ito, tuluyan na pong mawawala ng tiwala ang taong bayan dito sa Senado. Dahil nga sa pinapakita nitong si Chis Escudero na akala mo siya na talaga ang pinakamagaling sa buong mundo. Walang pinapakinggan. Pati yung fourth with, binago niya ang ibig sabihin. Kasama na dyan si Alan Peter Cayetano. Ganyan po katindi ang pangangailangan nila na ma-maintain ang kanilang leadership. Yung kanilang pagdodomina diyan sa Senate. Ganyan po katindi. Isipin nyo, pati yung simpleng-simpleng salitang fourth with, binaluktot nila ang meaning. Halos lahat kinukondem si Chis Escudero, pati yung alma mater niya, ang UP. Binanata na siya dyan. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. The position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. This applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Lahat ng mga organization dito sa Pilipinas halos gumawa ng position letter condemning at saka kinokontra itong mga pinagsasasabi ni Chis Escudero. Hindi po natinag si Chis Escudero. So ngayon, itatanong natin, bakit naging ganito ang aksyon? Bakit naging ganito katigas ang ulo, ganito ka-arrogante itong si Chis Escudero nung nakaraan? Ito ba ay dahil dito sa itinatago nilang sikreto, dito sa mga insertion na naging iskandalo? Ito ba ang dahilan? Masasagot po natin yan later on. Pag itong si Senator Ping Lacson na bagong hirang na Senate President pro tempore ay gumawa ng napaka-rigid na research tungkol dyan. At alam ko sa Wednesday, magkakaroon na naman siya ng bagong privilege speech tungkol dito sa flood control anomalies. At dyan baka marinig na natin ang mga pangalan na inaantay nating marinig. Kaya nga po mga kapatid, mga kababayan, masayang-masaya ako na nangyari itong pagpapalit ng leadership niya sa Senado dahil wala nang pipigil. Wala nang makakapigil kung magkakaroon man ng matinong investigasyon na dyan. Na hindi nangyari dito sa 2 hearings ng Blue Ribbon Committee na ginawa ni Senator Marcoleta na siya ang naging chairman dyan sa Blue Ribbon. Siya ang inassign talaga dyan ni Chis Escudero dahil nga siguro dyan sa kanilang mga dapat imaniobra dyan sa Senado. So ngayon, definitely, mawawala na ang chairmanship nitong si hambog na isa rin itong si Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee. At least, hindi na doon sa mga taong meron talagang posisyon na biased. Ito nga, nakaraang video ko lang, kapopost ko pa lang, tinitira ko na yang si Marcoleta. Kasi nga, hindi siya po pwede sa ganyang posisyon na meron siyang kinikilingan. Ang Blue Ribbon Committee dapat ay isa kang neutral. Isa kang tao na merong integridad
at wala kang sinasanto, wala kang iniidolong tao. Ang tinitingnan mo dapat dito, ang serbisyo mo sa publiko na hindi niya ipinakita dito sa mga dalawang hearings niya. At nung kahapon lang nagsalita siya, kino-question niya na naman itong pagkakakulong nitong si Digong Duterte. At isa siya sa bumabandera pag-attempt nila na i-dismiss ang kaso, ang impeachment case nitong si Sara Duterte. So, yan na nga po ang reklamo natin sa mga senador na to. Itong kampo na kumakampi or pabor dito sa mga Dutertes, hindi po sila kumikilos, hindi sila nagsasalita ng normal. I mean, hindi sila kumikilos, hindi sila nagsasalita ng neutral. Meron silang pinapanigan. Kaya nga sinasabi ko dito sa nakaraang kong episode, sayang po ang pinapasahod ng mamamayang Pilipino sa mga senador na to. Dahil hindi naman sila nagsiservisyo sa taong bayan. Nagsiservisyo sila dito sa pamilya Duterte. Kaya mabuti na lang nangyari itong pagpapalit ng leadership sa Senado. Lahat ng yan, ng mga critical na mga posisyon diyan sa Senado ay mapapalitan. Papalitan ni Senate President Tito Soto. At kung mapapansin nyo, bihirang-bihira akong i-address itong si Chis Escudero na Senate President. Hindi ko siya ina-address na ganyan. Dahil hindi niya deserve na matawag na Senate President. Ayaw ko siyang tawaging senador. Lahat ng mga yan, sila Bongo, sila Robin Padilla, sila Amy Marcos, sila Marcoleta, sila Joel Villanueva, itong sila Alan Peter Cayetano, ayoko silang tawaging senador. Dahil hindi ko sila matatanggap bilang senador ng bayan. Dahil sobrang loyalty ang pinapakita nila, ang ipinakita nila at ipinapakita nila hanggang sa ngayon, diyan sa loyalty na pinapakita nila kay Digong Duterte, pati na kay Sara Duterte. So ngayon, naging majority na ang grupo nila Tito Soto na nasa minority dati, pinili ng ilang senador na pumanig kay Tito Soto, kay Senator Tito Soto dahil nga tuloy-tuloy na or pabagsak na ang popularity at ang trust rating pati na ang paniniwala ng taong bayan sa Senado. Dahil sa pinaggagawa nitong si Chis Escudero at ng kanyang Duterte Block. Lahat po sila ay sumira sa image ng Senado. Sila ang sumira sa image ng Senado. Dahil sa walang kwenta nilang paninindigan sa pagsuporta sa mga Dutertes. Hindi po sila naging neutral, hindi po sila sumuporta sa mamamayang Pilipino. Ang sinusuportahan nila, yung kapakanan ng mga Duterte. So hindi po sila karapat-dapat na tawaging senador ng bayan. Kaya sana po sa mga darating na eleksyon, kalimutan na natin ang mga pangalan ng mga senador na to. Huwag na natin silang iboto. Pinakita na nila ang tunay nilang kulay. Hindi po sila nagtatrabaho sa Senado para sa ating mga mamamayang Pilipino. Nagtatrabaho sila para sa isang pamilya. Diyan sa mga Duterte. Mga Duterte na patong-patong ang kaso, si Duterte na nasasakdal ng international crime against humanity. At ito namang si Sara Duterte, ang impeachment case nito, patong-patong din ang articles. Nandiyan yung pagbabanta sa presidente, sa first lady, doon sa speaker, at iba pang mga kaso katulad ng hindi maipaliwanag na paggasta ng pera. Na inubos lang sa loob ng 11 days ang halagang, magkano ba yon? Mahigit 100 milyon. 125 milyon yata yan. Na inubos lang sa loob ng 11 days. At nung naglabas ng mga resibo, ng mga acknowledgement receipt, puro mga fictitious names. Kasama nga dyan, sumikat itong si Mary Grace Piatos at iba pang mga pangalan na wala pong record doon sa census, sa Philippine Census. Wala pong mga pangalan na ganyan. Mahigit 1,000 po yan
na ginamit nilang fictitious names na wala sa census. So bakit po natin susuportahan ang ganitong mga klaseng tao? At itong mga senador na to na sumuporta sa kanila, bakit po natin susuportahan ng mga ganyang klaseng tao? Walang malasakit, walang loyalty sa bayan, ang loyalty na doon sa isang pamilya. Hindi ko alam bakit ang mga DDS ay hindi tumitigil sa pagsuporta dyan. Well, hindi ko rin masasabi naman talaga. Baka naman ang mga natitirang DDS talaga, yung mga sinasabi nilang bayaran. Hindi ko rin alam. Pero marami pa rin sunod-sunuran. Dahil nga siguro, hindi pa rin sila nakakarinig ng mga tamang information. Kaya itong ginagawa natin, hindi natin ititigil ito dahil mga mamamayang Pilipino din yan. Gusto ko ring ma-inform sila, marinig nila ang kabilang side, baka mamulat ang mga mata nila na talagang mali ang mga taong sinusuportahan nila. Mga kapatid, mga kababayan, tigilan na po natin ang pagsuporta sa mga taong ang loyalty ay nasa isang pamilya. Dapat, pag ikaw ay tinawag na public servant, ang loyalty mo ay sa publiko, ang loyalty mo sa mamamayang Pilipino at sa konstitusyon. Tigilan na po natin talaga yan. Nakakadiri po. Hindi po nila deserve ang boto natin. Hindi natin deserve na makita silang nagsasalita dyan sa hall ng Senado. Hindi po natin deserve sila. Nakakasuka. Kaya po, ako'y tuwang-tuwa sa nangyari na to. Napalitan na rin siya sa wakas at nagulat ako na talagang hindi na nila kinontest, hindi na nila nilabanan, hindi na sila nag-field ng candidate bilang Senate President diyan sa Senado. Hindi na sila nagtangka. Dahil definite na nga. Nung pagdating nila sa session hall, definite na ang boto ni Tito Sotto na meron siyang 15 votes. Kaya makikita mo yung kaplastikan ng pagngiti. Pinipilit ngumiti nitong si Chis Escudero, pinipilit ngumiti nitong si, hindi ko nakitang ngumiti itong si Joel Villanueva. At hindi ko rin nakitang ngumiti itong si Bongo. Sana po itong leadership change na to ay magkaroon na rin ng magandang investigasyon. Makatotohanang investigasyon diyan sa loob ng Senado na kasabay ng investigasyon sa labas, yung Independent Investigation Commission na gagawin ng Malacanang or ibubuuhin ng Malacanang. Ngayon po, inaasahan ko na magiging makatotohanan na investigasyon diyan sa Senado. At isa pa ang inaasahan ko diyan na mangyayari, ang change of leadership diyan sa lower house. Sana, kung hindi man si Benitez, ay itong si Sandro Marcos ang pumalit bilang Speaker of the House. Dahil iba na rin na ang nakaupong Speaker of the House ay maganda ang connect sa Malacanang. At wala nang gaganda pang koneksyon dyan, kundi Presidente at ang magiging Speaker of the House ay ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Sana mangyari po yan. At nang sa ganon, lahat po ng anomalya na malaking problema ang ginagawa ngayon, ginagawa ng investigasyon ngayon or gagawa ng investigasyon ngayon ng gobyerno ay magkakaroon ng mga magandang resulta. Kung ang control sa Kongreso, sa lower at sa upper house ay magiging maganda. Magiging maganda ang control ng presidente at magkakaroon ng magandang cooperation diyan sa investigasyon na yan. Sana po mangyari yan. At ako'y sinusuportahan ko, bagamat bata pa yan si Sandro Marcos, okay rin po sa akin yan na maging Speaker of the House. Nang sa ganon, maganda ang kontrol ng Malacanang diyan sa lower house. Dahil kailangan po ang cooperation ng lower house, kailangan ng cooperation ng Senado para dito sa napakalaking problemang investigasyon na papasukin ng gobyerno tungkol sa mga anomalya. Hindi lang dito sa flood control projects, kundi sa napakarami pang agencies ng gobyerno na punong-puno ng korupsyon.
Hanggang dyan na lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Sana po yung mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe. Malaking tulong po yan. Dahil napapansin ko, napakarami pong nanonood ng aking video pero hindi po ganoon pa karami ang nagsusubscribe. So, please mga kapatid, mga kababayan, please subscribe at malaking tulong po yan. Please hit the notification bell, pati rin yung like button. Paki-share na rin po natin para maraming kaalam tungkol dito sa ating mga discussions dito sa aking munting channel. Again, thank you so much at mga kapatid, mga kababayan, I will see you again. Never said